Itanong mo kay Bro Khalid, Quran at Biblia ang sasagot. Katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya at namatay habang sila ay hindi nananampalataya, ang buong kalupaan na tigib ng ginto ay hindi tatanggapin kahit kanino man mula sa kanila, kahit na ito ay ialay bilang isang pantubos. Para sa kanila ay isang kasakit-sakit na kaparusahan, at sa kanila ay walang makakatulong. Quran, Surah Al-Imran, at ang aya ay 91. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ni Sister Donna Belgori. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim. Magandang hapon po sa mga kababayang mga Kristiyano na patuloy na nakikinig o nanonood sa ating palatuntunan, Quran at Biblia ang sasagot. Sa muli pong pagtatanghal ng ating palatuntunan, samahan niyo po kami sa loob ng 1 oras sa pagtalakay at sa pagsagot po ng mga katanungan na inyo pong ipinadala sa amin. Ngunit bago po dyan, nais kong bigyang daan po yung ating panawagan ng ating pong tanggapan. Ang Mindanao People Dawa Association ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang ating pong tanggapan ay matatagpuan po sa panulukan ng Ruales at Sinswat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. Bukas po yan tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Meron pong mga pag-aaral na isinasagawa sa ating palatuntunan, sa ating center, sa ating Islamikong tanggapan. Wala pong bayad yan, libre po. Amin pong inaanyayahan yung ating mga kababayan, mga Kristiyano, na dumalaw po sa ating tanggapan upang sa ganon tayo po ay makakuha ng tamang kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam. At ito pong ating pang radyong palatuntunan, ito po ay maaari na rin makita sa youtube.com. Ang gagawin nyo lang po ay i-type or i-search po yung aking pangalan, Khalid Sanchez. Doon po ay inyong makita ang iba't ibang paksa na atin pong tinalakay dito sa ating palatuntunan sa radyo. Pakilike na rin po yung aking Facebook page na www.facebook.com/Bro Khalid Sanchez. At sa mga nais maging bahagi ng ating palatuntunan, maaari kayong magpadala ng iyong mga questions. Ang ating hotline 0915-50-63652. Ulitin ko po, 0915-50-63652. Isa pa, 0915-50-63652. At itong ating palatuntunan, once again, tayo po ay sinasamahan ng ating mga dakilang mga tagabasa ng ating Quran, no? Hindi lang mga dakilang tagabasa, of course. Pinangungunahan ng ating Pangulong tagabasa na walang iba kundi si Sheikh, ang ating Hafiz, no, Morris, na kung saan ay talaga namang memoryado niya ang buong Quran. Yan ang kagandahan sa ating relihiyon, Brother Akaka, sapagkat marami sa mga Muslim ang nakamemorize ng buong Quran from cover to cover yan. At isa sa mga nakamemorize ng buong Quran, kasama natin sa ating palatuntunan. Bigyang daan natin, baka may babatiin yung ating Hafiz dyan na kanyang mga mahal sa buhay, kahit na hindi mahal, yung mamahalin pa lang, Sheikh, pwede mo ring batiin yan, no? Sheikh, take it away. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Binabati ko po si Sheikh Jureij
Abdullah Ithnain, Hmm. si Abu Abdullah dyan sa Kingdom of Saudi Arabia. At sa lahat ng nakikinig sa oras na ito, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yun yung binamahal ni Sheikh sa Kingdom, no? Kaniyang kaibigan, matalik na kaibigan ni Matalik Sheikh, na kaibigan, Sheikh. Alhamdulillah. Yan ang mabuting kaibigan na Brother Akaka, na hindi nagiging hadlang ang layo ng lugar ninyo upang kayo ay patuloy na maging magkaibigan. Alhamdulillah. Of course, nandito rin yung kanyang pangalawang pangulong tagabasa Okay na bro. na wala iba kunin. Iba Okay ka, na, bro. Brother Wala na Akaka. bro. Alhamdulillah. Sayang yung uniform. Ganda ng uniform niya ngayon, Sheikh, no? Oo. Green na Parang green. nagbago, ah. Teacher na teacher, ha? Masya Allah. Ganda ng uniform niya, oh. So, wala ka nang batiin, Brother Wala na, Akaka. Si nanay at tatay, wala na. Nabangan ko yung lecture natin bro. Ahem! Grabe, ha? Matindi pala kung ganun. Ka, Brother Matt, Wala, yung bro. mga minamahal mong guru, Yung si Matt dapat may babatiin siya. si Brother Matt, Bro, wala bro kasi wala akong ma'am. Pati wala kang ma'am. Ang Walang guru- sir, walang ma'am. Wala ring sir, no? Yung mga ano mo, mga kaklase mo, balita ko, sikat na sikat dyan sa school ninyo yung I have a pen, ano? Hindi mo ba narinig yan? Viral ngayon yan sa, Oo, viral, sa, bro. ano, Narinig sa, na, bro. Oo. I have an apple. I have an apple pen. Grabe, no? Viral Siguro, masyado sa ano bro, sa YouTube. alam mo, magandang talakayin yan eh, pero wala pang nagtanong sa atin. Siguro sa susunod na palatuntunan ay matalakay natin yan sapagkat Ganun ba? maraming na humaling sa isang bagay na Walang kabuluhan. yes, correct yan, Brother Kaka. So dahil wala na kayong babatiin, ako meron akong babatiin sa Kingdom, si Brother Omar Reyes Banyas. Nawa ay pagalingin ka na ng Allah kung ano man ang karamdamang binigay bilang pagsubok sa atin, insyaAllah. At pagpalain ka, no? Kasama ang buong pamilya mo at sa lahat ng nakikinig sa ating palatuntunan, nanonood sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at maging sa Kingdom o sa buong mundo na, Sheikh. Sa inyong lahat ay Assalamualaikum. Okay? So maaga tayo nag-start ngayon, Sheikh. Alhamdulillah, binigyan tayo ng ating Ilang minuto. kapatid, no? Ng ilang minuto. 20. Kasi mukhang lagi kasing bitin, Sheikh, eh. Oo. Sa ating palatuntunan, maraming nabibitin dito. Lalo na kapag masarap yung topic na dinidiscuss natin, Brother Akaka. Tumpak. Oo, nabibitin, no? May mga bagay pa sila na gustong marinig pero naudlot. Pero kasi may kasabihan tayo, Sheikh, na kapag ikay bitin, Masarap. ang masarap ulit-ulitin. Mashallah. Tapos Si Kalkaka. si Mamita din. Ay, si Mama. Oh, laging bitin kasi yun, eh. Kaya nakaka-relate siya, Brother Tuwa Akaka. din niya sa panonood bro ng movie. Mm. Kapag tapusin mo na, simula hanggang sa huli, so Hindi ka bitin. Hindi ka na, ano? Satisfied ka. satisfied ka na. Oo. Kahit na hindi mo na uulitin. Kahit hindi mo nang ulitin. Kasi satisfied ka. Yes. Pero kapag ikay bitin, kailangan ulitin. Ulitin. Oo. Kasi hindi natapos eh. Allah. Kaya sa ating palatuntunan, maraming umuulit sa panonood, no? Alhamdulillah. At nawa na magiging gabay ang aming palatuntunan para maiparating sa inyo ang tamang aral sa relihiyong Islam. Okay? Unang katanungan, ito po ay galing kay USM Prince. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Tanong ko lang po, bakit po kapag nagpapahayag ang Allah sa Quran ay gumagamit ang Allah ng namin? Sa Arabic ito, Sheikh, siguro ito yung nahno. Nahno. Kami. Parang no? gusto niyang ipalabas bro. Kami. Na ibig sabihin marami ba yung Diyos ng Muslim? Opo, yun ang kanyang kasagutan, Sheikh. Bakit daw kapag nagpapahayag ang Allah sa Quran, gumagamit ang Allah ng namin? Actually, dito yung hafiz natin, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay gumamit ang Allah ng Nahno. nahno, di ba, Sheikh? Pronoun na kami. Madalas nga ang ginagamit niya yung ana, di ba? Mm. Ako. Halimbawa,
doon sa chapter 20 ng Quran at ang talata ay 14. Hindi plural ang ginamit diyan na Singular. pronoun. Kasi pronoun kasi yan eh. Yes, Pronoun singular. yung mga we, I, you, R. ano pa? R. The- Hindi R, hindi yung pronoun. Hindi pronoun. R is linking verb yun eh. Ikaw mata. Oo. Yung mga Ah. mga linking verb. Linking is yan, R, linking verb yan. Itong we, Yes. I, you, ano pa? Us. Yung us. No, as, kapag sa- yan mga pronoun yan. Pero dito, sa isang talata na babasahin ng ating sheikh, ang Allah ay hindi gumamit ng plural na pronoun. Singular ang ginamit niya. Ganito po ang sinasabi, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Ganito po yan sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Katotohanan, ako si Allah, wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pagukulan ng pagsamba maliban sa akin. Kaya't ako lamang ang iyong sambahin at ikaw ay mag-alay ng sala. Ang liwanag dyan, sabi niya, ako si Allah. Innani anallah. Ano? Katotohanan, ako si Allah. Kung gagamit siya ng salitang kami dyan, yun ay Lumalabas na yung ano na yun, Panginoon, parang bro. marami ang sasambahin ng tao, Sheikh, di ba? Tama. Kapag pagsamba ang pag-uusapan, pagsamba sa Allah, pagkilala sa Diyos, gumagamit siya ng singular na pronoun. Ngunit, may mga iilang talata sa Quran na kung saan ay gumagamit din siya ng, Brother Akaka, gumagamit siya ng plural. Katulad ng yung plural pronoun na nahno, di ba siya? Gumagamit siya. At ginagamit niya yun hindi para sabihin sa tao na marami ang Diyos. Oo. Hindi para sabihin sa tao na marami ang Diyos. Kasi ang tawag dyan is plural of respect. No? That is plural of respect. Not of number. Plural of respect yun. So, bilang pagbibigay respeto, paggalang sa mga kasama ng dakilang tagapaglikha, kasi meron siyang kasama eh. May kasama siya. So, meron siyang mga anghel siya, hindi po ba? So, ang dakilang tagapaglikha nagbibigay credit doon sa mga iba pang nilalang niya na kasama niya. May kasama niya sa paglikha, But bro. it doesn't mean na siya ay Diyos. Yes. Oo, kaya nga ginagamit niya rito minsan hindi refer doon sa kanya bilang may iba pang Diyos, kundi sa iba pang pagkakataon. Katulad nito, babasahin natin sa chapter 95 at ang aya ay 4. Mas higit na alam ito ng ating hafiz. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Ayan, sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Katotohanang aming nilikha ang tao sa pinakamagandang sukat. Sabi niya dyan, Sheikh, amin, no? Aming nilikha. Katotohanan, aming nilikha o nilikha namin. Pareho lang yun eh. Aming nilikha o nilikha namin. So, gumamit siya ng plural form of pronoun. Plural yun. Na kapag iisipin mong maigi, marami palang Diyos kasi namin, amin ang ginamit niya. Hindi po, medyo ganyan konti bro. Yan, okay na yan. Hindi po marami ang Diyos. Kasi nga, hindi naman sinasabi dyan na marami sila eh. Sa paglikha, kasama yung mga anghel doon, kaya namin ang ginamit niya. Yung karamihan dito bro, kapag ang pag-usapan yung sa paglikha ng Allah bro, Oo. ay madalas na ginagamit niya ay yung nahnu. Nahnu. Dahil may kasama siya bro. Oo. But it doesn't mean na ang Allah ay marami. Correct. Oo. Aming nilikha. Ano ba yung yung lakada Khalaqna. na yung na ito na yung nahnu dito no Yes. yung kami
Oh. So nasa Quran yan. Ang mga Muslim hindi naguguluhan sa mga ganitong bagay. Tama. Maraming mga tao naguguluhan dyan. Pero Kaya kami kapag- mga Muslim, hindi kami naguguluhan dyan. Kasi maliwanag ang sinabi ng Allah. Nag-iisa lang siya. Sa pagsamba, siya lang ang dapat sambahin. Yung sa paghingi, siya Correct. lamang ang dapat Oo. paghingi. Ngayon, ganito ang tanong, Brother Kaka. Mhm. Yung bang sinabi ng Allah na nilikha namin, meron ba siyang kasama talaga sa paglikha ng tao? Ganito ang sinasabi sa chapter 51 at ang aya ay 56. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Ganito po yan sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Madalas natin ginagamit yan, Brother Akaka, no, sa ating mga dakwa, yung talatang yan. At hindi ko nilikha Mm. ang mga jin at mga tao, maliban na tanging sambahin lamang ako. So sa mga katuwid, ang dakilang tagapaglikha, talagang minsan gumagamit siya ng plural of respect at minsan naman gumagamit siya ng patungkol talaga sa kaniyang sarili bilang pagbibigay emphasize na siya ang tanging tagapaglikha ng lahat ng bagay. Hindi lang tao ang nilikha niya pati yung Jin. yung hindi nakikita. Kanto. Oo. Kasi ang Allah gumawa ng nakikita at hindi nakikita. Yung mga mas nauna pa yung jin kaysa tao. Oo nga, di ba naunang binanggit Mga dyan. kalaktul jin. Bago yung ins, binanggit mo na Sheikh yung jin, yung Encanto. yung inkanto sabi nila. Yung mga Kristiyano hindi sila naniniwala dyan, Sheikh, no? Pero that is a reality. Meron po talagang hindi nakikita ng ating mga mata. Hindi naman ibig sabihin, kaya yung prinsipyo ng mga scientists na to see is to believe, yung bang maniniwala sila, Brother Matt, kapag ka nakikita. nila. Alam mo yung prinsipyo na yan, hindi yan siya tama eh. Hindi tama yan. Yung prinsipyo na to see is to believe. Maniwala lang ako kapag ka nakikita ko. Kasi maraming bagay sa mundo na hindi natin nakikita, but in reality, it exists. Hindi natin nakita, pero nag-exist siya. Nandyan siya. Ibig sabihin, hindi mo paniwala na nag-exist yun dahil hindi nakita na yung mata. Yung hangin, bro. Tama, yung hangin. Yung hangin, di natin nakikita yun. Pero, naramdaman natin. Surot. Nag-exist yung hangin. Hindi po ba? Now, balikan natin yung topic. Tungkol sa paggamit ng plural pronoun ng dakilang tagapaglikha, hindi yan malaking issue sa amin sapagkat maliwanag ang sinabi ng Allah, innamallahu ilahu wahid. Katotohanan ng inyong Diyos ay wahid o isa, hindi sinabing marami. Wahid, isa. So, isa lang yun. Maging sa Biblia, shit ng mga kababayan natin mga Kristiyano, yung Diyos sa paglikha niya ng tao, gumamit din siya ng plural form of pronoun. Maging sa Biblia, Maging sa Biblia. yes, plural, Brother Akaka ang ginamit niya. So, ang kaibahan nga lang ng mga Muslim sa mga naniniwala sa Biblia ay ang pagkaka-interpret nila dyan, marami ang Diyos. Oo. Ay sa aming mga Muslim, hindi ganon. No? Halimbawa, sa Genesis 1 at ang talata ay 26, ganito ang sinasabi ng Biblia. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. So gumamit siya, Sheikh, ng salitang natin. Na kapag intindihin mo ito, Brother Matt, lumalabas na marami ang Diyos. Kasi gumamit siya ng salitang natin. O, kung tunay na iisa lang ang Diyos, dapat sasabihin niya, lalangin ko ang tao ayon sa aking wangis. Ang pagkakasabi dito sa Genesis 1:26, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Dalawa pa, ating larawan. Ating larawan. So, itong talata, Sheikh, ang pagkakaintindi ng marami sa ating mga kababayan, mga Kristiyano, na ang Diyos marami. Merong Diyos Ama talaga, may anak, Espiritu Santo, talagang marami. Kasi gumamit nila yung Trinidad, bro. Kasi gumamit ang Diyos dito lang salitang natin. Isang bagay na mali po ang pagkakaunawa. Alam niyo po kung bakit? Dahil susundan niyo lang po yung susunod na talata
makukuha niyo ang sagot, Brother Akaka. Yung sunod na talata, 26 yan. Kasunod niya, 27. Anong nakasadyo mo? Ganito ang nakasad sa 27. At nilalang ng Diyos ang tao. Hindi naman sinabi dito, Sheikh, na at nilalang ng mga Diyos. Ang liwanag isa pa rin talaga ang Diyos. Singular. Kasi ang sabi niya, at nilalang ng Diyos. Sabi niya sa una, ang panukala ng Diyos sa 26, lalangin natin. Oo. Pero sa 27, maliwanag, isa lang talaga ang Diyos. Dahil sabi niya, at nilalang ng Diyos ang tao. Ay kung maliban na lang, kung sinabi dyan, nilalang ng mga Diyos, ayun, marami talaga. Marami talagang Diyos. So maging sa wika na lang natin, Sheikh. Iwan ko sa Maguindanao, no? Sa Tagalog kasi, Sheikh. Ang sa Maguindanao kasi, bro, wala pang ano talaga na may grammar yung Maguindanao. Ganun ba? Hindi pa na isagawa. Local kasi itong mga language. Minsan yung mga ibang ano namin na salita, bro, sa malayo. Yes. Matindi, no? Kasi sabi dyan, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Ibig sabihin, ang tao pala, kawangis ng Diyos. Hindi ata yun, hindi katanggap-tanggap sa aming mga Muslim yun na ang tao ay kawangis ng Diyos. Kasi, Sheikh, mantakin mo kung ang tao ay kawangis ng Diyos, Sheikh. Ikaw ba, matatanggap mo na ganito ang mukha ng Diyos, Sheikh? Kasi ayon sa wangis ng tao so kapag ang logic na yan ay susundan mo, sige, sabihin na natin ang tao ay kawangis ng Diyos. Abay, mahirap yun. Hindi lahat ng tao hindi talaga tayo magkapaniwala. Dahil kung ang mukha ng tao ay kawangis ng Diyos, napakarami nagkakaiba yung mukha ng tao. At hindi lahat ng tao pangit. Pangit. Okay lang kung mga gwapong katulad sa amin, di ba? Kasi Next. pero alam mo, ang pinakatamang pagkakasabi dyan, na with all due respect sa mga nakikinig sa amin, mga kababayan Kristiyano, ang pinakatamang pagkakasabi dyan, yung sinabi ng Quran. Balikan natin yung sinabi ng Quran sa chapter 95 at ang talatay 4. Tingnan nyo, ha, yun ang pinakatamang pagkakasabi dyan. Yan talaga ang tama. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Ayun, Brother Akaka, sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Katotohanan aming nilikha ang tao sa pinakamagandang sukat. Wow, yun ang pinaka-the best. Nilikha ng Allah yung tao sa pinakamagandang anyo. Hindi ayon sa kanyang wangis. Kasi walang kawangis ang Diyos. Walang katulad niya. Pero ang tao, tayo, nilikha tayo sa pinakamagandang anyo. Isang bagay na higit sa lahat ng creation o nilikha ng Allah. Kasi pinakamataas na anyo pala tayo sa lahat ng creation ng Allah, Sheikh, no? Sa ibang sura, bro, wafaddalnakum ala kathir. Higit na nilika kayo ng Allah sa karamihan. Oh, Allahu Akbar. Kaya pala talaga tayo mga tao ay maswerte, no? Kasi tayo ay nilikha sa pinakamagandang anyo. Kaya pala si Adam alayhi salam, siya ang pinakagwapong mama, Sheikh, no? Sa lahat ng taong nilikha ng Allah. Ang akala natin si Yusuf, no, alayhi salam. Pero si Adam pala, Sheikh, no? Of course, ay Allah lumikha noon. Siyang gumawa, no? Now, balikan natin yung salitang plural of pronoun. Maging sa wika natin, gumagamit tayo ng plural na pronoun kahit na ito'y tumutukoy sa iisang tao lang. Kahit isang tao lang, pero gumagamit tayo ng plural. Hindi ibig sabihin na gumamit ka ng plural na pronoun, marami na yung ang tinutukoy mo ay marami. In fact, gumagamit ka ng plural,
bilang paggalang, pagrespeto sa kanya, di ba, Bro, Sheikh? kung may kumakatok sa pintuan mo, bro. Oo. So isang katao lang. O isang tao lang kumatok sa pintuan mo. Tapos yung tao na nasa loob tumatanong, sino po sila? Sino po sila? O halimbawa, nag-iisa lang. Sila pa rin ang gamitin Sila mo, pa rin, Sheikh. bro. Sapagkat hindi naman tama sabihin mo na sino ka. Di ba? Sa tama ang grammar, pero kulang sa respeto. Kulang sa respeto. Sabihin ko kay Brother Akaka, sino ka? Kaya yung panso niya, Parang insulto masyado, Sheikh, di ba? Ang dakilang tagapaglikha, tinuturuan tayo paano magsalita magbigay ng ng galang. respeto na siya mismo ay naglatag ng example, paano pa kaya ang tao? Allah. Siya na mismo naglatag ng example eh. Tumpak, bro. Oo. Ang tao dapat magbigay rin ng credit, paggalang sa mga kasama niya, maging sa hindi niya kilala. Sino ka? Sino kayo? Pwede rin naman yung sino ka kung nag-iisa lang siya, pero higit na kagalang-galang sabihin mo sino kayo. Sino po kayo kung nag-iisa lang siya, Sheikh? Hindi po ba? Sa Maguindanao, iwan ko kung may ganyan sa inyo, Brother Alcanta. Ganon din, bro. Anong pagkakasabi? Tempan doon sila na niya. Aming gagarong respeto. Kapag binibigyan mo ng respeto, bro, yung pagtanong mo sa taong kumakatok, o di kay gustong magpasok, so yun, sino po sila? Pero kung marami, Kung mas maigi rin Mas yun. maigi. Mas pangit kung marami sila tapos sabihin mo, sino ka? sino? Mali na yun. Maling-mali, no? Sa atin, sa Arabic meron din siya, di ba? Arabic meron, no? Kasi yung assalamu alaikum, kahit isang tao lang, kum pa rin ang ginagamit natin. Yes. Pwede naman, assalamu alaika. Di ba, Sheikh? Tama? Tama. Nag-iisa lang yan eh. Sa Arabic grammar, bro, kung medyo palawakin natin ito, may tinatawag na na'u bigay rifailin. Big sabihin, bro, yung paggamit ng kami, ngunit hindi tinutukoy yung Sa marami? tao doon, maraming tao. Halimbawa, may nahanu Kami. nagiso. Oo. Kami ay umupo. Umupo. Pero ang tinutukoy lang doon is Ikaw isa lang. ikaw lang. Pero ang nakaupo, isa lang. Isa lang, bro. Pero gumamit ka na ng plural of respect, bro. Ang nirespeto mo yung sarili mo. Yung ano mo, bro, yung respeto, yung sarili mo. Oo. At saka baka may kasama At saka kang yung jin. number, bro. Oo. Sa May bagay. kasama kang jin, hindi mo nakikita. O di kayo mga malaika. Kaya pag sabi mo ng assalamu alaikum, ay kasama pati mga malaika, sinasalam mo, di ba, Sheikh? Tama. Pero kung bibilangin ka, nag-iisa ka lang. Kum pa rin, di ba, Brother Kaka? Sa Hebreo, ganun din. Sa wika na ginamit ni Moses, alayhi salam. Kaya nga sa Biblia, gumamit ang Diyos ng salitang Elohim. Yung I am doon, yung I am, yan ay plural of respect, yan siya, Brother Kaka. Elohim. Kasi ang Diyos kasi sa Arabic, sa Hebreo, ang Diyos sa Hebreo, that is Ila or Ilo. Ngayon, bilang paggalang, pagrespeto sa Diyos, ang Biblia gumagamit ng Elohim. Dinagdagan ng I am. Sa Arabic, hindi I am kay OM, kum. Yes. Doon sa Hebreo, kasi Semitic sila eh. Elohim. Sa Arabic, kum yun siya, alaikum. So, I am Elohim. Dapat ang pagkakatranslate niyan, kapag ka-plural sa English, it should be God's. Kasi Elohim ang ginamit. Tama. So, pero hindi eh, kasi yung I am doon, that is plural of respect yan siya. Na hindi ibig sabihin na ang Diyos ay marami, although plural yung I am doon. Katulad dong ginamit sa Muhammadem, sa Biblia rin yan, Sheikh. Hikko mamitadem, bikulo Muhammadem, sehdode bezem raay binode yupo salam. Ayan. Yan sa Songs of Solomon po yan. 5 verse 19. Sabi doon, his mouth is most sweet, no? He is Muhammadem. Yung Muhammad doon, Sheikh, nasa sa Biblia po yan, bilang pagrespeto sa ating propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinadagdag yung I am doon. Kaya pagkakasabi doon sa Hebreo, yung pangalan ng ating propeta is Muhammadem. Alam, magandang topic yan, magandang topic yan, Muhammad in the Bible. Kaya sa Hebreo, may plural of respect. Sa Arabic, ganun din. Sa ating wika Tagalog, meron din. Sa Maguindanao, meron din.
Sa Biblia meron din. Kaya sa Quran meron din. Ngayon, ang hindi makaintindi dyan, iwan ko na lang, Sheikh. Hindi ibig sabihin na gumagamit ka ng plural, talagang marami na yung tinutukoy mo. May pagkakataon na gumagamit ka ng plural, hindi para sabihing marami, kundi para magbigay galang, respeto. Yun po ang aming kasagutan sa nagtanong. Okay, next question tayo, Sheikh. Mula po kay Lee Mads. Salam bro, walaikum salam rahmatullah. Ayon po sa dating daan ni Soriano, dito naman Sheikh Soriano na yan. Ayon po sa dating daan ni Soriano, marami daw Diyos. Ayan na naman. Hindi ko lang matandaan yung verse, kung awit ba o kawikaan. Paano ba natin mapapaniwala na ang verse na nasa Bible na nagsasabi na maraming Diyos ay mali? Maganda. Sino yan nagtanong, bro? Limads sa Facebook ito, Brother Akaka. Oo. Kasi sabi daw niya doon kay Soriano sa programa niya na dating daan, marami daw ang Diyos, Brother Sheikh. Yan po ang mahirap kasi kapag ang sinusundan nating pananampalataya ay Biblia. mali, no? Kasi kapag mali ang susundan mo na pananampalataya, ayun, ituturo ka niya sa isang paniniwala Naligaw. na kontra, ligaw. Maging sa common sense ng tao, kontra yun. Mantakin mo siya, marami daw ang Diyos. Ito si Soriano, ay alam natin kapag magsasalita yan, nagkukontrahan. Alam kong nagkukontrahan kasi ang basihan niya ng paniniwala, Biblia. Meron siyang basihan sa Biblia. Kasi ang Biblia nagkukontrahan Kaya ang paniniwala ng taong ito nagkukontrahan din. Doon sa magsabi niya na marami ang Diyos, totoong may mabasa sa Biblia, Sheikh, na marami ang Diyos. Hindi yun sa ano. Yan ay nasa aklat po ng Korinto na sinulat ni Pablo. Yung kanina na binasa natin, bro, na isa lang ang Diyos sa Biblia din. Oo. Sa Biblia yun. Ito, marami, Brother Akaka. Ito, basahin mo, Brother Akaka. Marami ito, marami. Sa Corinthians, sulat ni Pablo sa taga-Korinto, 8, at ang talata ay 5. Tingnan mo, Brother Akaka. Yan yung ginagamit ni Soriano, Sheikh, bilang patunayan niya, o bilang pagpapatunay na ang Diyos ay marami. Kasi yun ang aral niya. Tinuturo niya sa tao, marami ang Diyos. Kaya ang tao naliligaw. Ganito po, Ikra. Sapagkat, bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit, o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Matindi. Gaya ng may maraming mga Diyos. Maraming Diyos. Mga. Grabe, sinabi pa niyang marami. Maraming may mga pa. Meron pang mga. Wala nito, bro. Maraming Diyos. Redundant na masyado. Redundant na masyado. Pinadami ng pinadami, Brother Akaka. Kasi maraming mga Panginoon. Diyos. Grabe, nasa Biblia, marami daw talaga ang mga Diyos Okay na yung marami ang Diyos. Maraming mga Diyos ang sinabi. Talagang napakarami nun siya kasi maraming mga Diyos. Napakarami na sa Biblia. So, kapag susundan mo yun, maliligaw ka talaga no? Bakit ka maliligaw? Sapagkat sinasabi dyan na maraming mga Diyos. Kung susundan mo yung logic niya, no? Kasi minsan kasi napanood ko rin isa sa mga debate niya, Brother Akaka, Sheikh, na yung kanyang kadebate, pinapatunayan niya, Sheikh, na iisa lang ang Diyos. Yung kadebate niya. Ngayon, alam mo, sabi niya, paano kung mabasa ko na marami ang Diyos, tatanggapin mo, talo ka na. Yun ang tono ng kanyang argument. Ito namang isa na hindi masyadong bihasa sa Biblia, abay, nag-cool siya doon sa hamon. Sabi niya, kapag mabasa ko sa'yo, kasi sabi nung kalaban niya, talagang iisa lang daw talaga ang Diyos. Ngayon, sabi nung Soriano, paano kung mabasa ko sa'yo na marami ang Diyos? Aminin mo, talo ka na. Ngayon, nabasa nga, itong talata ang binasa. Maraming mga Diyos. Abay, masaya masyado ang mga follower niya. Nananalo yung kanilang amo
sa maraming mga Diyos. Mga Diyos. Oo. Abay, masaya, no? Hindi maganda yon. Maraming mga Diyos. Allahu Akbar. Ang Diyos ay tunay pong nag-iisa at hindi marami. Hindi ako naniwala dyan sa Biblia, Brother Akaka. Kasi maliligaw tayo dyan. Ang aming pong palatuntunan, ang pinapangaral po namin sa tao, ang Diyos ay iisa at hindi po marami. Ganito po ang sinasabi sa Quran, Surah Nisa, at ang talata ay 171. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, o angkan ng kasulatan. tinutukoy dyan yung mga Kristiyano at Hudyo. Huwag kayong magmalabis sa hangganan ng pananampalataya at huwag din kayong magsabi ng tungkol kay Allah maliban sa katotohanan. Ang Mesiyas na si Jesus, ang anak ni Maria, ay hindi higit pa sa isang sugo ni Allah at kanyang salita mangyari nga at ito ay magaganap na kanyang iginawad kay Maria at isang espiritu na kanyang nilikha. Kaya't manampalataya kay Allah at sa kanyang mga sugong. Huwag kayong mangusap ng Trinidad. Allahu o ang Akbar. Diyos ay tatlong persona. Magsitigil na kayo sa ganitong pananalita. Tigil. Ito ay higit na mainam sa inyo, sapagkat si Allah ang tanging nag-iisang Diyos. Yun. Ang kaluwalhatian ay sa Kanya. Maliwanag dyan, no? Kapag intindihin lang yung pinakamalapit na kahulugan ng talata na binasa ng ating Sheikh at Brother Akaka, ito ay naka-address doon sa mga Ahlul Kitab, sa angkan ng kasulatan. Pagka-angkan ng kasulatan, ito yung mga taong binigyan ng kasulatan, katulad ng mga Hudyo at mga Kristiyano, na huwag daw silang magmalabis sa hangganan ng pananampalataya. Naka-address sa kanila yan. Huwag kayong magmalabis sa hangganan ng pananampalataya. At huwag kayong magsalita ng anuman tungkol sa Allah maliban sa katotohanan. Bakit daw? Ano daw pala yun? Sabi niya, itong si Jesus Christ na isang Mesiyas na anak ni Maria, ito'y isang sugo ni Allah, no? Rasulullah. At siya rin ay isang kalima. Siya ay salita, word. Hindi kami kukontra dyan kapag sabihin ninyo na si Kristo ay salita, berbo. Kami mga Muslim ay umuoo, no? Sapagkat sinabi ng aming maluwalhating Quran, siya ay Mesiyas, siya ay Rasul, siya ay anak ni Maria, siya ay kalima, Allahu Akbar, isang ruh, no? Siya, na ibinigay kay Maryam. Tapos sabi pa ng Allah, magsitigil kayo sa inyong pananalita. Ano itong pananalita nila na ipinapatigil? Itong klaseng pananalitang ito na hanggang sa panahon natin ay bukang bibig ng ating mga kababayan mga Kristiyano. Pinapatigil ito ng dakilang tagapaglikha.
Ano itong pinapatigil sa kanila? Yung pagsasabi na marami ang Diyos. Yung tinatawag na Trinity. Santissima Trinidad. Sabi ng Allah, wala taqulu thalatha. Huwag kayong magsabi ng tatlo. Kahit anumang klaseng tatlo yan, basta tatlo. Tatlong Diyos. Bawal yun. Pinapahinto. Allahu Akbar. Pinapahinto. Pinapahinto ng Allah sa mga taong ito na sabihin yung tatlo. Tatlo ang Diyos. Bakit? No? Sapagkat ito ang nakakabuti sa inyo. Hindi naman niya ipapahinto kung ito'y hindi nakakabuti siya. Sapagkat ang dakilang tagapaglikha, mag-utos siya, ito'y nakakabuti sa atin. Magbawal siya, ito'y nakakabuti pa rin sa atin. Pinagbabawal niya magsabi ng talata, tatlo ang Diyos. Pinagbawal niya yan. Sapagkat yan ang nakakabuti sa inyo. Allahu Akbar. Bakit kaya? Mamaya alamin natin na nakabuti sa atin ang magsitigil tayo sa pagsasabi na ang Diyos ay marami. Bakit kaya nakakabuti sa atin yun? Tingnan natin mamaya kung bakit. Sabi ng Allah sa karugtong na sa talata, sinabi pa niya na innamallahu ilahu wahid. Ayun, napakaliwanag. Katotohanan ang inyong Diyos ay isa. Wahid. Wahid. Isa. Hindi sinabi na siya ay marami. Tuloy tayo para sa ating mga international audience. Nag-brown out kasi dito sa atin, no? Pero tuloy tayo para sa ating international audience. Hindi lang local ito, brother Kaka. Tayo ay unfair naman kung titigil tayo. Merong nakaantabay, no? Ito yung programa hindi tumitigil. Hindi tumitigil. Yes, kahit brown out. Basta naka-on yung ating camera, tuloy lang tayo, no? Kasi mahirap na kapag magrereklamo yung baka magliparan yung bato. Isa lang ang Diyos. Yan ang turo ng relihiyong Islam. Yan ang turo ng Quran. Yan ang turo ng lahat ng mga propeta mula sa unang propeta hanggang sa huling propeta. Ang itinuturo nila is iisa lang ang Diyos. Here comes nagpakilalang sugo. Sabihin natin nagpakilalang mangangaral. Ang ipinapangaral niya sa tao is marami ang Diyos. Allahu Akbar. Paniwalaan niyo yun? Ang turo ng mga propeta, isa lang ang Diyos. Si Moses alayhi salam sa Biblia, sabi niya, isa lang ang Diyos. Deuteronomio 6:4, sabi niya, pakinggan mo Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisa. Si Moses, turo na yun, Brother Akaka. Pagdating kay Kristo, sabi ni Kristo, Marcos 12:29, inulit lang niya yung sinabi ni Moses. Pakinggan niyo Israel, ito raw ang pinakamahalagang utos. Ano yon? Ang Panginoon nating Diyos ay iisa. Hindi marami, Brother Akaka. Laging bukang bibig, isa. Ang huling propeta, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa rin ang Diyos na kanyang ipinapangaral sa tao. Dinatnan siya ng kapahayagan mula sa dakilang tagapaglikha. Tinanong, minsan may delegation ng mga Kristiyano na bumisita mismo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa kanyang lugar sa Madinah. Pinisita siya, Brother Akaka, no? Ng mga obispo, mga pari, pati mga kasamahan niya, mga Kristiyano. Binisita nila ang propeta at kanilang tinanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ba ang pagkakilala niya kay Allah. Baka sakaling iba doon sa pagkakilala ng mga Kristiyano. Kasi sa mga Kristiyano, ang Diyos nila is marami. Alhamdulillah, bumalik. Merong Diyos Ama, Diyos Anak, meron ding Espiritu Santo. Ngayon, tinanong nila ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ano bang pagkakilala mo sa Allah? Ang Propeta Muhammad, sapagkat siya ay ummi, pinakamalapit na kahulugan nun, Sheikh, ay hindi marunong, no? Magbasa, hindi marunong sumulat. Siya ay hindi marunong sumulat o magbasa. Pero hindi siya ignorante na tao. Yes. Kasi ang propeta, ang kaalaman is overflowing sa kanya. Although hindi siya marunong sumulat at magbasa, pero hindi siya ignorante. Kasi ang claim ng ibang relihiyon, Sheikh, Brother Akaka, ang propeta daw natin ignorante. Uy, koreksyon. Hindi lahat ng taong hindi marunong sumulat at magbasa ay ignorante. Tama. Yes, totoo na ang propeta namin ay hindi marunong sumulat at hindi marunong magbasa, sapagkat hindi siya nag-aral sa institusyong gawa ng tao, pero siya nag-aral galing sa Allah. Allah. Kanino ka maniwala ngayon? Sa isang taong marami sa mga tao nag-aral sa institusyon na gawa ng tao, pero ang propeta nag-aral sa institusyon mismo ng Allah. Kaya siya, although hindi marunong sumulat at magbasa, siya ay hindi ignorante. Magkaganon pa man, hindi niya sinagot yung tanong nung mga Kristiyano sa kanya, Brother Akaka. Anong tanong? Anong pagkakilala mo sa Allah? Hindi niya sinagot. Sapagkat katulad kay Jesus Christ, si Jesus Christ, katulad sa kanya, sabi ni Jesus Christ sa Juan 12:49, sabi ni Jesus Christ, ang lahat ng aking sinasabi, ito yung galing sa langit, galing sa kanyang Diyos, galing sa kanyang Ama. Ang Propeta Muhammad, hindi siya nagsasalita ng isang bagay na hindi dikta sa kanya ng dakilang tagapaglikha. Sa makatuwid, hinihintay niya muna ang sagot na galing sa Allah. Ayun, nagbaba kaagad ang Allah ng sagot doon sa tanong ng mga Kristiyano kung ano ang pagkakilala nila sa Allah. Ibinaba kaagad ang sagot sa pamagitan ng Malaika Jibril, Anghel Gabriel. Ito yung sagot sa tanong nila. At napakagandang sagot. Kumpleto, detalyado. At kahit bata maintindihan niya ito. Ito ang sagot. Chapter 112 ng Quran. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ganito po yan sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Lahat ng Muslim sa mundo memorize niya ito eh. In fact, yung iba nga paboritong ipangdugtong sa dasal Brother Akaka, no? Kasama na ako diyan. Sige, basa. Ipagbadya, O Muhammad, siya si Allah ang nag-iisa, Allahus Samad, si Allah ang walang hanggan, ang sakdal at ganap, ang may sariling kasapatan. Ang lahat ng mga nilalang ay umaasa sa kanyang pagtataguyod. Hindi siya nagkaanak at hindi rin siya ipinanganak, at walang anuman ang sa kanya ay may hahalintulad. Ayun. Sabi doon sa isang talata sa 4:171, ang Allah is wahid. Diyan naman sinabi niya si Allah is pinapasabi kul huwallahu ahad. Sabihin mo, Muhammad, sabihin mo na ang Allah ay tanging nag-iisa, only one, ahad, masyaallah, tanging nag-iisa. Meron pa bang meron pa bang karugtong yun kapag only na ang ginamit, Brother Akaka? Tapos sabi pa niya, siya daw ay samad. Big sabihin, siya ay self-sustaining.
Hindi niya kailangan ang sinuman sa kanyang mga nilikha. Ang mga tao Bagkus ang umaasa sa kanyang tayo ang nangailangan sa kanya. Yes. Kahit na hindi natin sambahin ang Allah, walang mawawala sa kanya. Ngayon, kung si Allah ang mawala, wala rin tayo lahat. Allah. Pero hindi naman mangyayari yun, sapagkat siya nga ay samad, isa sa katangian. Unang katangian niya, siya ay Isa. the only one. Pangalawang katangian niya, siya ay This is sustainer. self-sustaining. Hindi niya kailangan ang sinuman sa kanyang mga nilikha. Siya ang nagsusustain sa kanyang sarili. Samad. Tama siya. Tama. Pangatlong katangian niya, siya ay hindi ipinanganak at hindi rin siya nagkaroon ng anak. Kasi alam kasi ng Allah na itong nagtanong ang mga Kristiyano, siya meron silang paniniwala na ang Diyos ay Nagkanak. merong anak. Ayun, niribat ng aya yung paniniwala nila. Yung paniniwala na ang Diyos ay may anak. Sinabi doon, siya ay hindi nagkaanak. Hindi rin siya ipinanganak. Sa mga tuwid, siya ay walang simula, wala ring wakas. Oo. Kasi kapag ka ikay ipinanganak, ibig sabihin nun, Sheikh, meron kang simula. Kasi meron kang birthday. Kailan ka ba ipinanganak, Brother Kaka? Oh, anong petsa yun? September 5, 1995 bro. Ay, belated. Oh, September pala eh. Belated na. Ibig sabihin, nag-start ka lang sa mundong ito noong September 5, 1995. Imagine mo kung ang Diyos ipinanganak. Kung ang Diyos ay ipinanganak, nag-start lang siya nung kung anong petsa siya sumulpot sa mundong ito. Ibig sabihin nun, meron siyang simula. Hindi yun ang nature ng tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos, siya ay walang simula. Kaya hindi pwede na siya ipinanganak. In fact, siya ang simula ng lahat ng bagay. Pero hindi siya, wala siyang simula. Hindi siya ipinanganak. Mantakin mo kung ipinanganak ang Diyos natin, Sheikh. May birthday. That is why sa paniniwalang Kristiyano, merong Christmas. Kasi ipinanganak ang Diyos on December 25. Malapit na ngayong December. So ang bro. Diyos nagsimula lang noong December 25. Can you imagine? Tapos hindi pala totoo yun. Ngayon, namatay rin. Ibig sabihin, may katapusan. Allahu Akbar. Pang-apat na katangian ng tunay na Diyos, sabi niya, walam yakul lahu kufuwan ahad. At sa kanya ay walang maihalintulad. Masya Allah. Kaya hindi pwedeng sabihin na ang Diyos lumikha ng tao ayon sa kanyang wangis. Kasi ang Diyos wala siyang kahalintulad. There is none comparable unto Him. Walang kapariho sa kanya. Kapag mag-isip ka ng isang bagay na kapariho sa Diyos, nagkakasala na tayo noon sapagkat ang binabali na natin yung Quran. Sinabi mo na ang Diyos meron siyang mata katulad ng mata natin. Can you imagine? Sapagkat sabi sa Biblia, kawangis daw ng Diyos ang tao. Meron siyang ilong, meron siyang mga kamay. Can you imagine? Yes, totoo yun, Brother Matt, na may mata ang dakilang tagapaglikha. May kamay din siya. Pero hindi katulad ng ating mata at kamay yun. Yung mata natin, hanggang dito lang nakikita eh. O kapag titingin ka dyan sa pader, hanggang pader lang nakikita mo. Hindi mo makikita yung sa likod ng pader. Hindi ganon ang mata ng dakilang tagapaglikha. Allahu Akbar, true and true. Kahit magtatalokbong ka, nakikita ka pa rin niya, di ba Sheikh? Allah. So hindi talaga magkapareho yung dakilang tagapaglikha sa mga nilikha niya. Kaya mali yung sabihin mo na marami ang Diyos. Ang gandang sagot yan ng dakilang tagapaglikha doon sa mga Kristiyanong nagtanong. Naribat ka agad, hindi makapagsalita. Ngayon, sabi ko kanina, doon sa aya na maigi sa mga tao na sabihin nila na tumigil sila sa pagsasabi na ang Diyos ay marami. Di ba kanina nabanggit natin, Sheikh? Yes. Brother Kaka? Bakit maganda para sa ating mga tao na sabihin natin na isa lang ang Diyos o tumigil tayo sa pagsasalita na ang Diyos ay
Marami. Bakit kayo nakakabuti sa atin? Ito po ang sinasabi ng chapter 21 at ang ayah Sheikh ay 22. Ganito po ang sinasabi. Iqra. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, kung magkaroon man dito sa kalangitan at kalupaan ng iba pang mga Diyos maliban kay Allah, kung gayon katotohanan ang mga ito, ang kalangitan at kalupaan ay kapwa mawawasak. Luwalhatiin si Allah, ang Panginoon ng Arsh, trono o luklukan. Higit siyang mataas sa lahat ng mga itinatambal nila sa Kanya. Can you imagine lang pala? Imagine mo lang kung marami pala ang Diyos. Talagang ang magiging resulta pala kapag marami ang Diyos, mawasak tayo, Sheikh, no? Kaya mas mabuti pala talaga na magtigil tayo sa pagsasabi na marami ang Diyos. Kasi delikado 'yan. Yan ay magdudulot ng pagkawasak pala sa ating lugar. Oh. Buong bansa, bro. Dito nga lang sa lugar natin, kung dalawa ang mayor natin, Sheikh, halimbawa, munisipyo natin, dalawa ang mayor. O anong mangyari sa munisipyo? Yung dalawang mayor, mag-aaway yun. Sabihin ng mayor, ako ang tunay na mayor. Kasi hindi. Peki ka na mayor. Ako ang tunay na mayor. Oo. Tapos dadalhin niya yung kanyang puwersa. Diba? Kung meron siyang mga Armalite doon, may mga army siya. Sabi niya, kailangan ako ang kasi ako ang tunay na mayor. Oo. Ngayon yung isang mayor na peki, ganun din kasi may puwersa din siya. Dadalhin niya yung kanyang puwersa. Oo. Sige, yung mga rebelde dyan ng mga sa akin na kaalyado ko, ali kayo. Ano mangyari nga sa munisipyo? Patayan, gera yun. Wasak. Di ba? Imagine, kung dalawa sila. Ngayon, dalawa nga lang yan. Dadagdagan pa natin ng isa pa kasi Trinity pala yung sinasabi. 3 Diyos Paano magtatlo yan? Meron pang isang sisingit na hindi, mga peki kayong dalawa. Ako ang tunay. Pasabugin ko itong munisipyo kapag hindi kayo aalis dyan. Ano mangyari? Sa Pilipinas, ganun din. Imagine mo lang kung dalawang presidente ng Pilipinas, Brother Matt. Ano mangyayari ngayon sa Pilipinas? Magkagulo. Magagera sapagkat puro silang mga kapangyarihang tao. Paano pa kaya kung Diyos na ang magiging marami? Puro makapangyarihan na yun. Mga magician na yun, Brother Akaka. Powerful. Alam mo, palabas na Lord of the, ano ba yun? Yung Clash of the Titans. Kasi mga Diyos yun sila Mayroong Diyos ng tubig, pati bro yung Diyos ng hangin. Helen of the Troy. Yung kanilang kapangyarihan, yung tubig, yung isa, kapangyarihan niya, hangin, di ba? Ganun ba yun? Encantadia. Imagine mo, mag-aaway yung mga Diyos na yun. Gagamitin nila yung kapangyarihan nila. Halimbawa, ang kapangyarihan ng kidlat. Patatamaan niya yung kidlat yung lugar. Wasak yun. Yung isa naman, babawian kanya ng kanyang tidal waves. Allahu Akbar, di ba? Wasak. Sabi ng dakilang tagapaglikha, kung magkakaroon man, buti na lang, hindi talaga nagkaroon. Kung magkakaroon man o nagkaroon man ng iba pang Diyos maliban sa Kanya, itong langit at lupa, mawawasak ito. Buti na lang, hanggang ngayon, hindi pa wasak. Sa mga tuwid, hindi pala talaga totoo yung Trinity na yan. Pinapatigil yung ating mga kababayan, mga Kristiyano. Yan ay para na rin sa inyo. Allahu Akbar. So yung pagsasabi po na marami ang Diyos, maling-mali po yan. Quranically speaking, mali po yan. Biblically speaking, mali pa rin yan. At maging sa konsensya mo, tanong mo na lang sa konsensya mo, tanggap mo ba sa konsensya mo na marami ang Diyos? Kayo na lang po ang sasagot nun sa sarili ninyo. Ewan ko lang kung tatanggapin ng konsensya mo na marami ang Diyos. Kasi ang konsensya natin, isa lang talaga ang Diyos na itinuturo, sinasabi. Kahit na nga marami ang itinuturong Diyos ng ating relihiyon, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo,
Pero kapag tatanungin mo ito mga Katoliko, lagi na sinasabi, isa lang yan. Kasi hindi nga lang matanggap yung marami. Isa lang yan. Pero kapag bibilangin mo, marami talaga. Kasi may Ama, Anak, Espiritu Santo. Aba, paano kung magkaroon pa ang Diyos ng Apo? Tapos Apo sa tuhod. Masya Allah. Astagfirullah pala. Yun po ang aking kasagutan sa nagtanong. Mahirap yan yung ganun bro, no? Naniniwala sila sa isang Diyos, pero tatlo din pala yung Diyos na sinasamba nila. Sabi, loko-loko sila. Magulo yun, Brother Matt. No? Magulo. Alam mo, hindi natin sila masisi, Brother Matt. Kasi yan ang nakagisna nilang panampalataya na itinanim sa kanila ng kanilang mga Ninuno. pastor, mga Pero pari. kung sabihin mo sa kanila na ibig sabihin marami yung Diyos ninyo, Hmm. hindi sila maniwala. Isa lang ang Diyos. Isa lang talaga. Sabihin nila. Oo. Pero sa puso nila, alam nila na isa lang yun. Kaya nga, ang aming palatuntunan, gi-create namin ang palatuntunan ito upang malaman ng tao kung ano yung tamang paniniwala. God is only one, at ang tunay na Diyos, walang iba kundi si Allah. Yan ang Diyos na dapat nating kilalanin. Hindi si Jesus Christ, hindi yung Espiritu Santo, kundi yung Diyos mismo ni Jesus Christ. Sino ito? Si Allah. Yun ang tunay na Diyos, nag-iisang Diyos na dapat nating kilalanin. Okay, Brother Kaka. Hindi pa bumalik yung ating yung ating. Sige lang, tuloy pa rin kami sa aming palatuntunan kahit na brown out sa aming station, sapagkat alam namin na merong nanonood sa ibang International pa bro. Apo. 0917-96-80805. Assalamualaikum kapatid na Khalid. Waalaikumsalam warahmatullah. May magtatanong dito na pastor. Oy, Ala, pastor yung nagatanong. pastor daw. Oo. Ano yung tanong niya dyan? Ang tanong niya ay ganito. May relihiyon ba daw na makapagliligtas? Kung oo, saan daw? Sa Manila po kami ngayon. Masya Allah, sa Manila yung ating listenership. Oo. Yung ating texter, galit na galit, oh. Nawala na naman kayo ulit sa Himpapawid. Pangalawang bisis na yan. Galit na galit. Sabar ka lang dyan, brother, ha? Sabar. Oo. Ayan, oh, kasi Mas nakikinig lalo sa sila atin, eh. nagigitim, bro. Oo, nakikinig sa atin. So, nawala na, pangalawang beses na daw. Pangalawang beses na daw. So, ang tanong niya ay, meron daw bang relihiyong makapagligtas? Oo naman, meron. Ngayon, ang sunod na tanong niya, Brother Akaka, kung merong relihiyong makapagligtas, anong relihiyon yan? Yung makapagligtas sa atin? Ayun. Ang sagot po ay narito, babasahin sa atin ng ating Sheikh sa chapter 3 po yan ng Quran, at ang aya ay 85, Surah Al-Imran. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, At sino man ang maghanap ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi kailanmang tatanggapin sa kanya, at sa kabilang buhay, siya ay isa sa mga talunan. napakaliwanag. Ang sinabi diyan, sino mang maghanap ng iba pang relihiyon. Hindi sinabi diyan na ang sino mang maghanap ng iba pang iglesia. Relihiyon talaga. Din sa Arabic. Sino mang maghanap ng iba pang relihiyon, din, o way of life, kasi ang Islam hindi lamang ito relihiyon. Actually, kung titingnan mo, Islam is not just a religion. Yung relihiyon, bahagi lang yan ng Islam. Diba, Sheikh? Kasi ang pagkakaalam nila na ang Islam ay relihiyon, no. It is din. It is a way of life. Tama, Sheikh? Ito ay way of life. Kaya kumpleto eh. Kapag sabihin mo na ang Islam ay din, relihiyon lang siya, kulang yon. Kaya ang ginamit doon is din. Ibig sabihin, ano siya? Way of life siya. Pamamaraan sa buhay yan. Mula nang ikay ipinanganak sa mundo,
hanggang sa siya ay pumanaw sa mundong ito, merong pamamaraan doon na sinusunod ayon sa itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam, hindi lamang itinuturo kung paano sambahin ang Diyos na si Allah, meron din itong pamaraan na katulad ng yan, medyo maingay, no? So, ayan, may ng konti, babalik ulit tayo live. Ayan. So, ang Islam ay hindi lamang relihiyon, no? Kundi itong relihiyon, isa ito sa bahagi lang ng Islam. Kasi ang Islam, pwede mo rin maging government. Yes. Pwede mo gawing government. Pagka government, Islamia. Islamic government. Ang Islam, pwede mong gawing way of life. Pwede mo rin gawing religion, no? Yes. Kumpleto ang Islam. Politics. That is why, kung naghahanap ang isang tao ng relihiyon na makapagliligtas sa kanya, piliin niya yung relihiyon na kumpleto. Hindi yung relihiyon na may kulang. Kulang. Kasi hindi makapagligtas sa'yo, kulang eh. Pero ang Islam, kumpleto siya. That is why it is not just a religion, it is also deen or way of life. Now, ang sabi doon sa talata na binasa na ating Sheikh, ang sino mang maghanap ng iba pang, kasi pinakamalapit na lang niya Sheikh na kahulugan is relihiyon, you know? Pinakamalapit na kahulugan relihiyon, ang sino mang maghanap ng iba pang relihiyon maliban sa Islam, ito ba'y tatanggapin, Brother Akaka? Ang sinabi sa talata, ito'y hindi tatanggapin sa kanya sa huling araw. Ngayon, kapag hindi tatanggapin sa kanya, saan siya mapupunta? Siya ay kabilang doon sa talunan. Kapag ikay talunan, Brother Akaka, saan ka mapupunta? Impyerno. Impyerno yun. Sapagkat kapag ikay mapunta sa paraiso, ay tagumpay ang ibig sabihin nun. Ito ang ating texter. Hayan, balik na ulit kayo. Dapat maka-extend kayo kasi maraming minuto ang nawala sa inyo. Allah Akbar. Iwan ko lang sa aming mga technician dito, maka-extend daw kami. Request ng ating tagapakinig. Nagiginig talaga siya, alhamdulillah. So, ang sabi ng ating talata, sinabi ng dakilang tagapaglikha, ang sino mang maghanap ng iba pang relihiyon maliban sa Islam, hindi ito tatanggapin sa kanya. Allah. At sa kabilang buhay, siya'y kabilang sa mga talunan. Alam mo, Sheikh, hindi bali nang matalo ka dito sa mundo. Sa lahat ng larangan na yung pinasok sa mundong ito at ikay natalo. Pumasok ka sa larangan ng politika, natalo ka, okay lang yun, Sheikh. Kumandidato ka presidente, natalo ka, okay lang yun, Sheikh. Kumandidato ka senador, natalo ka, okay lang yan, no? Nanligaw ka, binasted ka ng yung niligawan, Brother Akaka, iniwanan ka, Allahu Akbar, okay lang yan, no? Okay lang yan, no? Ito hindi okay kasi brown out. Okay lang yan. Alam niyo kung bakit? Dahil nasa mundo ka pa, pwede mo pang baguhin yun. Allah. May pag-asa ka pa, nasa mundo ka lang. Ang hindi okay na pagkatalo kapag ikay talunan sa kabilang buhay. Katulad ng sinasabi sa talata na talunan sa kabilang buhay. Dahil ang relihiyon mo hindi Islam. Kapag ka doon ka natalo sa kabilang buhay, naku po, wala nang babalikan. Allah. Brother Kaka. Wala ka nang babalikan. Yes. Hindi mo na pwedeng baguhin na, uy, teka muna, meron bang daan papunta sa mundo para makapag-perform ako ng aking pagdarasal sa Allah? Nasa kabilang buhay ka na eh. Magalit naman yung text. Text naman yung texter natin. Pangatlong beses na yan, pang-apat na yan. Lang bro na bumalik na yung station natin. Ang Islam po, ito lang talaga ang tatanggapin. Ito lang ang relihiyon. Inna dina indallahil Islam. Chapter 3, verse 19 ng Quran yan. Katotohanan ang relihiyon sa paningin ng Allah, yung tatanggapin ng Allah,
ay Islam. Yun lang. Kaya kung iba ang relihiyon mo, hindi Islam, wala, hindi ka talaga matatanggap, wala kang kaligtasan. Kailangan ng tao ang Islam para siya'y maligtas. Kailangan niya yun. Wala nang panahon doon sa kabilang buhay, bro. Yes. Habang panahon na hindi na matatanggap yung relihiyon ng tao na maliban sa Islam. Yes, exactly. Palayok bala. Hindi Palayok na bala. kailanman. Yes. Hindi na kailanman ito tatanggapin sa kanya. At sa kabilang buhay siya'y kabilang sa mga talunan. Yun lang. Now, what is Islam? Ito, nag-text na naman yung ating texter. Galit na siguro itong ating texter na ito. Masya Allah. Oh. Ay, nalang, sabi niya. Nawala ulit kayo, pangatlo na to. Ay, bumalik. Alhamdulillah, dito na naman. Oh. Ikaw nga naman, Brother Akakay. Yan. Kaya tumatawag ko, dahil mag-text na naman yan. Nabubuwis na siguro. Ano siya, nakaka-relate kasi sa sinasabi natin. Nakaka-relate siya. Eh, mantakin mo, ikaw ba naman nasa climax ka na, biglang mawawala. Allah. Talagang magagalit ka no? Tama. Pwede hagis mo na lang yung radio mo, sa sobrang galit mo niyan. Ito, sabi ng yung Islam, ito ang relihiyong magdadala sa atin sa kaligtasan. Pagkatapos, hindi rin ibig sabihin na nandito ka na sa Islam, hindi mo na susundin yung mga alituntunin dito. Kasi ang Islam, dito na, wala na naman. Ano ito sa... First na fight, mami. Hindi na kaya. Ano na yan? Tapusin na lang natin ito. 2 minutes na lang ito itong tanong para sa ating international audience. Ito. Hindi naman po pwede na nandito ka na sa Islam, hindi ka susunod sa mga alituntunin o kautusan sa Islam. Kasi magiging walang silbi yun. Walang silbi. Wala rin sa kanya talaga ang Islam. Sapagkat ibig sabihin ng Islam, ito yung pagganap, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun yung Islam. Submission to the will of God. Pagganap, pagpapailalim sa kagustuhan ng Diyos. So kapag yung sarili mo ay ipinapasakop mo, ginaganap mo ang kalooban ng Diyos, nasa iyo ang Islam. Maliligtas ka nun. Hindi ba yan din ang sinasabi ng Biblia? Na ang taong gumaganap sa kalooban ng Diyos ay maliligtas. Sa makatwid Islam, Brother Akaka, si Kristo pa nga ang nagsabi nito. Yan ay mababasa natin sa aklat ng Mateo 7 at ang talata ay 21. Ganito ang sabi ni Kristo. Kristo. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Sa makatwid, maliligtas. Kundi, ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Napakaliwan. Yung gumaganap sa kalooban ng Diyos na nasa langit, yun daw ang makakapasok. Yun ang maliligtas. Yun ang Islam. Kailangan gagampanan mo yan, no? Last dose na, Brother Akaka, hindi pa tayo natatapos. Konti na lang. Inabangan ko yan. Para hindi mabibitin. Inabangan ko yung mag-replay, bro, sa'yo. Nakikinig naman yun pagbalik nito, wala na tayo. Napapuisit ka siya. So, ang tanong, Brother Akaka, kung ang kalooban ng ating Diyos ang dapat nating susundin upang tayo ay maliligtas. Ang tanong, ano ba ang kalooban ng Diyos? Ano ba ang kanyang kalooban? Kasama ba dyan yung laging pag-brown out sa ating Ito, nag-text na naman ng ating texter. Text na naman, Brother Sheikh. Basahin mo natin bago sa ating. Ito po, sabi niya, ano ba yan? Parang Christmas light ang signal nyo. Patay sindi. Patay sindi. Pang-5 beses na yan. So nga naman. Patay sindi. Grabe ang niya. Inihalin tulad niya sa... ano po, doon na lang po sa YouTube kayo makinig. Inshallah, tuloy-tuloy po tayo sa YouTube. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Biblia pa rin ang sasagot niya.
Ang kalooban ng Diyos ay mababasa natin sa Biblia, Brother Akaka, sa aklat po ng awit. Na? Ito ang kalooban ng Diyos. Alamin natin, Brother Akaka, kung ano ang kalooban ng Diyos. Para sa ating, kasi gagampanan daw natin ang kalooban ng Diyos eh. So ano ang kalooban ng Diyos? Aklat ng mga awit 40 at ang talatay 8. Sabi niya ganito, aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban. Anong kalooban niya? O Diyos ko, oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Yung palang kalooban ng Diyos, yung pagsunod sa kautusan niya. Oo. So ano ba yung utos niya? Napakarami. Susundin mo yun. Walang labis, walang kulang, maliligtas ka. Deuteronomio 12 at ang talata ay 32. Ganito po ang sinasabi. Kung anong bagay ang iniutos ko sa inyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan, ni babawasan. Susundin mo, maliligtas ka. Ano po ang relihiyon na dapat nating susundin, papasukin upang tayo po maliligtas? Ang Islam. Ang Islam yan. Pero wala na tayong oras, Brother Akaka. Siguro galit na masyado yung ating listener na no. Anyway, patuloy po kami sa aming pag-anyaya sa inyo sa relihiyong Islam sapagkat ito po ang tunay na relihiyon. Ito po ang magdadala sa atin sa kaligtasan. At nawa po itong aming palatuntunan ay maging daan upang mabuksan ang ating isip sa tamang pananampalataya. Wala na kasi itong kung ano pong bagay na aking nasabi at ito po'y masakit sa pandinig ng ating mga kababayan, humihingi po ako ng patawad. Wala po kaming hangad maliban sa ang maipaalam sa inyo ang tunay na aral at ang maipakilala sa inyo ang nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig sa aming palatuntunan. Hanggang sa muli. Ito po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Salamat sa aking mga kasama, kay Sheikh, kay Matt, at kay Brother Alkaka. Hanggang sa muli po, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.